Sa wikang Ingles, sabi po, the heart of the problem is the problem of the heart. Sa Tagalog, ang problema ng puso ay yung puso ng problema. May problema po yung mga puso natin. Yung mga anak po natin ay meron pong bahagi sa bawat sulok ng kanilang puso na may hugis babae at lalaki, na kailanman ay hindi mapunuan. Sabi po ng isang mahusay na manunulat, sa tagal ng panahon, sabi niya, hindi mawala sa aking puso yung kakulangan na iyon. Bakit? Dahil hindi ko nadama sa aking ama't ina ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pangalaga sa akin. Oo nga, binibigyan ako ng baon. Oo nga, hinahatid ako sa school. Pero yun lang, hindi ko po madama ang init ng kanilang pagmamahal. Mga kapatid, mga magulang, kailangan po natin yan. Bakit ko sinasabi? Tayo po, aral ng aral, tayo po ay nagsusumikap maibigay sa anak natin ang gusto nating ibigay. Pero kahit ano pong ibigay natin, wala pong kabuluhan yan. Kahapon no, nabasa ko sa internet. Kilala niyo ba si Kobe Bryant? Sino po ang hindi nakakakilala kay Kobe Bryant? Alam niyo bang dinivorce siya ng kanyang asawa? Kahapon ho lamang, at ngayon nabasa ko ulit, sabi niya, I don't want to marry a man who cannot bring a championship. Bakit ko po yun binabanggit? Si Kobe Bryant po ay isang player ng NBA. At halos 10 buwan po silang naglalaro. Punta ng punta sa iba-ibang bayan. At halos mga ilang gabi lang at ilang araw niyang nilalagi sa piling ng kanyang asawa. Panaibigay niya ng mamahaling regalo. Panaibigay niya ng pera. Pero siya po'y dinivorce ng kanyang asawa. Ang sabi ko, I don't want a man. Sabi niya, nag-uubos ka ng oras dyan. Hindi kita nakakapiling. Hindi kita nakakausap. Ang layo-layo mo sa piling ko. Hindi ko kailangan yan. Kung nag-uubos ka ng panahon sa labas, mag-uwi ka naman ng championship ring. Ano po yung ibig kong sabihin? Mahalaga po ang ating mga presensya sa anak natin. Mahalaga po na siya po ituruan natin ng tama at iyan po ay dapat nating pagsumakitan sapagkat iyan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ituro nyo sa inyong mga anak ang tungkulin ng Panginoon. Kung bago kayo mag-alala, hindi ako nagagalit. Nais ko lang pong ihayag ang katotohanan ito. Napakarami na po at napatunayan ko po kapag ang Diyos ay wala sa puso ng tao, wala pong kabuluhan ang mabuhay. I challenge you, turuan po natin ang ating sarili at ituro po natin sa ating mga anak. Ang alin? Ang kabutihan na nais ng Diyos na itanim sa ating mga buhay. Saan niyo po maaaring makilala ang Diyos? Alam niyo po, sabi ng Biblia, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Una, pagtutulaanan sa maling aral. Pangalawa, pagtutuwid sa likong daan. Pangatlo, at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Lahat po ang kailangan natin, sinasabi po ng salita ng Diyos. At Diyos mismo ang nagsasabi sa atin. Bakit ko po nasasabi ito? Kasi tayo po pag nakakita ng mga bagay na hindi ayon sa ating gusto, hindi na natin matanggap. Pero tinuturo po ng Diyos. At kung sinasabi natin, kilala natin ang Diyos. Kilala po ba natin ang Diyos? Parang iniisip mo siya, ano po ang kinalaman ng assembly sa sinasabi ni Pastor? Ang layo-layo, Pastor po ako eh. Hindi ko po maipagwalang bahala yung pagkataon na maibahagi sa inyo ang pinakamahalagang bagay na dapat marinig ng tao. Magsasalita po yung ating principal mamaya, yun po yung kanya, tungkol sa akademya, tungkol po sa paaralan. Mamaya ako po dadagdagan ko tungkol din sa paaralan, sa mga proyekto na ating pag-uusapan. Pero dahil sabi po sa programa, mensahe, ang iniisip ko agad pag ako po nagmimensahe, may kinalaman sa Diyos. At nais ko pong lahat tayo, ipakasama kayo sa panalangin namin, ting Webes, araw-araw, lagi, Lord, lahat sana ng taga-Karapatang Mes, makilala ka. Alam nyo, kung kilala natin lahat ang Diyos, hindi na tayo babakain. Hindi dahil, hindi na ulan, kung hindi magtutulong-tulong tayo na iyan ay tumaas. Hindi na natin aasahan yung mayor, yung presidente, tayo mismo ang gagawa ng mga bagay na ito dahil tayo mismo ang involved. Amen po ba kayo dyan?